ay yan talaga dumadaan sa choke point na yan na ginawa ng Iran o ng IRGC ng Iran ng depensa na napakagrabe, napakatindi pala. Kaya hindi basta-bastang umatake diyan si Donald Trump dahil pinag-aralan pa yan ng Amerika kung paano nila pasukin na hindi mapahamak ang trupa ng Amerika dahil naku, grabe. Dito ay matunghayan nyo ang video at ilustrasyon. Ito'y courtesy illustration. Yang Strait of Hormuz, yan ang totoong kapangyarihan ng Iran. Yan ang totoong kinatatakutan ng lahat ng bansa sa buong mundo. Ha? Kasi ang Strait of Hormuz ang isa sa nagpapagulong, isa sa gulong, o iyan ang isa sa nagpapagulong sa ekonomiya ng mga bansa. Kaya nga tayo may mga alyansa dahil din sa langis, no? So, naalala nyo ba yung sinabi nang umpisal yung ano ng Saudi na siguro mga 10 years or 20 years or baka ang maximum nila 50 years. Pero hindi, abot maximum nila 20 years. Mauubusan sila ng langis ang kaharian ng Saudi. So, ang isa sa kinatatakutan ng Amerika ay yung mawalan sila ng supply ng langis. At ang dati kasi talaga ang Saudi, parang ano yan parang isang matatag sa langis na bansa. Pero ngayon, parang ano parang bumabalansi na ang Saudi kumbaga. So, inaamin naman nila yan, di ba? Na yung supply nila ng langis namimighati na. Kaya, ang isa sa pinaka-target talaga ng Amerika, itong Strait of Hormuz, no? Yan ang pinaka-target niya. Na kontrolado nga ng Iran. Parang sa West Philippine Sea na hindi naman kontrolado dapat yan ng China, kaya lang kinokontrol nila sa pamamagitan ng nagpatayo na sila dyan ng mga base military dyan sa West Philippine Sea. Kung tutuusin, kung malakas na bansa lang ang Pilipinas, hindi pwedeng gawin ng ano yan ng China yung pagtayuan nila ng, kasi parte pa talaga ng ano yan ng EEZ o Economic Zone ng Pilipinas, yung West Philippine Sea. O mo nga mahina at walang kwenta. Kasi alam mo naman ng Pilipinas, punong-puno ng buhaya. Walang kakayahan na ipagtanggol kung anong meron siya. So, ang mangyayari dyan sa West Philippine Sea, magiging bagsakan yan, port. Parang ano yan, magiging portal yan ng mga illegal. At mga, mostly mga kontrabando, no? Katulad ng Strait of Hormuz. Illegal kasi kokontrolin mo yung daanan na dapat free o malaya o kamon. Ganyan ang ginagawa. Ganyan ang gagawin ng China sa West Philippine Sea, yung katulad dyan sa Hormuz. AI tele na atin hiniram. Kaya ito atin muna pakinggan ang balita sa channel na to. But the geography of this, why is the United States having a hard time protecting the Strait of Hormuz? At first glance, the answer seems simple. The U.S. Navy maintains one of the most powerful fleets in the world, but the geography of this narrow waterway changes the equation. The Strait of Hormuz is only about 21 miles wide at its narrowest point, with just 2 shipping lanes, each roughly 2 miles across. Okay, so 2 miles across yung narrow na daanan ng barko. 2 barko lang daw yung pwedeng magsalubong dyan dahil mayroong mga pulo-pulo na maliliit at pwedeng mabangga yung mga barko. Kaya dyan sa choke point na ito yung choke point na nandyan sa Hormuz. Tignan natin yung Strait of Hormuz puntahan natin. Nakita nyo yan? Ito Iran, ito yung Strait of Hormuz. Sino yung nasa kabila? Ayan tignan mo, Dubai. Dubai ang ano niyan Pero ano siya, Iran talaga rin ang ayan Iran. Nakita nyo yung Iran? Ayan ang Iran. Yan, Iran yan. Ito yung Strait of Hormuz.
Wala na tayo. Nakita nyo yan? Ito yung Dubai, di ba? Tapos ito, Oman. So, yung Oman ang may hawak niyang Strait of Hormuz sa kabila. O, yan o, Oman o. O, di ba? O, ito Oman o. So, Oman ang may hawak, di ba? Katabi ng Oman ang United Arab Emirates. Kaya inaatake ng Iran ng UAE, United Arab Emirates. Kasi, pinagamit nga daw ng United Arab Emirates yung kanilang parang runway sa mga Amerikano. Tingnan mo yan ang Strait of Hormuz, ang liit oh. Ang liit ng Strait of Hormuz oh. Tapos may mga maliliit pang isla sa gilid. So dalawa lang ang pwede diyan na pumasok. 'Di ba? Ang liit. Kaya parehas to ng West Philippine Sea. Oman ang may hawak sa kabila, tapos Iran naman sa kabila. O daanan niya Bahrain, Kuwait. Ito lahat na nagsusupply ng langis eh. Itong Saudi Arabia na nga namimigati na yung langis nila. Kaya kailangan dito na sila kumukuha sa Kuwait, Bahrain, United Arab Emirates, Oman. So diyan ang mga source ng langis, di ba? Oh. Afghanistan, Pakistan na yan. Oh, ito India na. Dito, so mula dito, di ba? Papasok yung mga barko dito sa Kuwait. Lalabas sila diyan sa diyan sa Strait of Hormuz. Oh, yan na. Tapos pupunta na sila sa Pakistan, India, no? Yan ng Iran ng kanilang depensa. Merong swarm of small boats at drones din, sea drones, at mga speedboat na merong mga machine gun, merong mga dalang mga missiles din na maliliit. At sa itaas nito ay kabundukan, kung saan sa bundok ay meron na namang mga missiles na nakatago lamang underground. Kaya napakatagal na paghahanda yan ng Iran. Kaya nga nagdeklara ang Iran ng gera sa buong mundo eh. Dahil akala nila magapi nila ang Amerika dito sa digmaan sa Iran. Kasi alam nila na aatake ang Amerika, pero wise ang Amerika eh. Siyempre malakas ang intelligence ng Amerika at Israel. At alam nila na dyan sa choke point na yan, kapag dumaan ang kanilang mga barko dyan, tapos sila. Diba? Parang swarm of killer bees, diba? Killer bees. Kapag kahit iganti ka pa, basta kagatin ka ng 1,000 of killer bees, swarm. Ganun ang mangyayari sa mga barko. Merong swarm of drones, swarm of sea drones, swarm of speedboats, na merong mga matataas na klaseng armas. At hindi lang yan, mga missiles na nasa medyo mataas na bundok na nakadungaw sa Strait of Hormuz. Kaya wala nang time na mag-react dyan ang radar o interceptors ng Amerika o Israel. Wala na. Useless ang interceptor dyan kasi napakalapit lang ng distansya. Magkatin nyo, kalahati ng 22 mile ay 11 mile na lang. So 11 mile, kaya-kayang abutin yan ng mga kahit kanyon na maaabot eh. Kaya hindi na ma-intercept yung too late for the interceptors. Tatamaan talaga yung mga barko na dumadaan dyan. Kaya nang unang manawagan si Trump sa NATO, ano ang sagot ng NATO? Hindi namin gera yan. Pero nang sabi ni Trump, kakalas ako sa inyo, hindi na ako membro ng NATO, ay biglang lumiko eh. Biglang nagprino ang NATO at bumalik. At sabi nila handa na silang magipaglaban para sa Hormuz. At siyempre papanig sila kay Donald Trump. So yun yung magandang balita ngayon. Pati ang Japan ay ganun din. Nangako ang Japan na tutulong para sa pagprotekta ng mga bibili ng langis dyan sa Middle East. Kasi kahit Saudi, Qatar, UAE, Bahrain, lahat ng nag-produce ng langis dyan, ay dyan talaga dumadaan yung mga barko. Kasi kung gagamitin yung pipeline ng Saudi, yung Saudi ay merong pipeline na doon dumadalo yung langis at kukunin doon sa ibang bansa, pero kukunti lang sa isang araw ang ma-deliver ng pipeline na yun. Kakaiba talaga yung ikarga sa barko, mas marami. Okay, patuloy tayo.
Asmal Birthday Global Brand Sale. Alam mo kung ang mga Pilipino kasing bangis lang ng Iran. Marami tayong alam mo isa sa sa pinagpalang bansa sa buong mundo ay ang Pilipinas. Marami tayong nasa tabi tayo ng pinakamalalim na parte ng karagatan, ang Marianas Trench. Marami tayo diyang mga liquefied petroleum gas na makukuha. Marami tayong mga likas na yaman, Alam nyo kung yung geothermal na natin, na supplyan nga tayo ng geothermal power plant natin ng ilang taon. Kayang-kaya tayong buhayin ng mga langis natin dyan sa West Philippine Sea. Nang matagal na panahon, lalo na yung mga LPG, duodenum. Kung marunong lang ang Pilipino at hindi tanga at hindi tamad. Tamad kasi ang Pilipino Unang-una, tamad mag-aral. Ayaw nilang magsaliksik ng gamitin ng ang science. Pangalawa, negatibo. Pag sinabi ganito, ganun na lang talaga. Hindi na sila makikipagsapalaran na. Ayaw na nilang Kaya tayo ganito para tayong pusit. Para tayong hipon. Dinadala tayo ng agos. Wala tayong yung determinasyon. Kung katulad lang tayo ng Iran, marunong tayong lumaban, di ba? Wala Supply moves through this corridor every day. That means even small disruptions can have global economic consequences. Iran has spent decades preparing for exactly this scenario. Instead of relying on large warships, it built a strategy around asymmetric warfare, fast attack boats, coastal anti-ship missiles, naval mines, and armed drones. Intelligence estimates suggest Iran possesses thousands of naval mines and dozens of mobile missile batteries positioned along the coastline and nearby islands. During periods of tension, Iranian forces have repeatedly conducted swarm exercises, launching dozens of small boats simultaneously. At the same time, shore-based missile systems can target vessels moving through the narrow shipping lanes. Exercises nila, yung swarm of small boats, swarm of sea drones, hindi lang yan, merong sea mines, yung mga sumasabog na bomba na lumulutang sa dagat. At hindi lang yan, merong mga short range missiles, yung sinabi ko kanina na nasa mataas na elevated na kabundukan dyan, ay nakatago lamang yung mga silos o yung mga lalagyan ng mga missiles. Kaya napakahirap yan pasukin. Ngayon ay nagbiyahe na ngayon ang USS Tripoli. Ang USS Tripoli ay isang aircraft carrier na higante ng Amerikana na naka-standby diyan sa Japan. Ngayon, nagbiyahe na ngayon papuntang Iran diyan sa Hormuz at dala-dala ang 5,000 ka trupa, 5,000 ka marines. 3,000 diyan ay elite. Ang 2,000 diyan ay kasama na diyan ay mga crew at hindi elite na marines. Pero overall ay merong 5,000 ka crew o 5,000 ka trupa ang lunan ng USS Tripoli, kung saan pinag-aralan na nila kung anong gagawin dyan. Siyempre merong naunang submarino dyan na nuclear submarine. Yun ang titingin sa ilalim ng dagat kung merong mga bomba. At hindi lang yan, ay merong mga yung 18 Warthog na mga eroplano na mababa ang lipad na merong mga Gatling gun na 50 caliber na kayang bumuga ng bala na kasing dami ng 4,000 rounds in every minute. Yun yung mga Warthog na tinatawag na flying tanks ng Amerika. Grabe ang mga eroplano na yun, talagang panggera yun. At kapag nakita yun ng mga Iran yan, takbuhan na kasi kahit mga tangki-tigira ay kayang pulbusin ng mga Warthog ng kanilang mga Gatling machine gun. Yun ang gusto kong makita kung paano mag-operate ang Warthog na yan. Kasi legendary, battlefield tested ang Warthog jet fighter ng Amerika. Hindi moderno ang itsura niyan, pero nakakatakot yan. Grabe. Okay, ito na nga. Ang nangyayari na, aatake na ang Amerika
sa Hormuz. Baka next week makumpisa na ang bakbakan. Ay naku, grabe na naman ang init ng social media ngayon. Daming fake news eh. Hindi lang pala Pilipinas ang mayroong fake news, lalo na yung mga channel dyan sa India. Grabe kung makagawa. Yung mga pro-Iranian channel, grabe kung magagawa na patay na daw si Netanyahu eh. Yun ang kanilang pinalabas. Buhay na buhay si Netanyahu. Mga kababayan, huwag kayong maniwala sa mga fake news na yan. Okay, patuloy tayo sa ilustrasyon ngayon ng AI Tele. Atin na panuorin. Sandali lang. So ito na yun. Ito na yung ilustrasyon ng AI Tele kung ano ang meron dyan sa ilalim ng lupa ng Hormuz. Hidden deep inside them is a menacing network of underground bunkers and anti-ship missiles. So why is it so difficult for the U.S. to secure and clear the strait? While the IRGC doesn't use ships, but small boats launch in a 360-degree swarm attacks, the strategy is to take the bridges of larger ships. To make things even more complicated, the U.S. military would have to hunt down in those islands for each and every one of those underground bunkers using massive 5,000-pound bunker buster weapons. Revolutionary smart zoom technology. Take a look at the Middle East. This is how Iran is managing to block 20% of the world's oil transport. What's crazy is that major players like the UAE, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Iraq, and even Iran itself all rely entirely on this one narrow corridor. First, let's look at the choke point. At its narrowest, the strait is only about 39 kilometers or 21 nautical miles wide. This northern coastline belongs to Iran and is highly mountainous. This provides natural camouflage and deep, fortified bunkers for missile launchers. Plus, Iran controls a string of islands like Keshem, Larak, and Abu Musa. Think of these not as islands, but as heavily armed, stationary small anti-missiles defense system parked right on the edge of the shipping routes. Bakit pa kasi hindi pulbusin And ng those Iran? routes, they are incredibly Isang tight. bagsakan ng Because the bomba. waters are shallow and filled with reefs, supertankers are confined to a strict traffic separation scheme. You have one 2-mile wide inbound lane, one 2-mile wide outbound lane, and a 2-mile buffer zone in between. Ayan, so If attacked, these massive cargo ships have virtually zero room to ang maneuver. mga barko diyan, kahit mga battleships ay walang magawa dahil nga makipot talaga. Kasi hindi naman pwedeng sagarin mo yung mga gilid kasi mayroong mga bato-bato diyan. Kaya yung shipping lane ay dalawa lang at kasya lamang sa dalawang barko. Kaya makipot talaga, katulad dito, basuka lang yung ginamit pagtira sa sa barko. Kasi maaabot talaga kasi sobrang lapit na lang sa yung paliko. Choke point ng Hormuz. Kaya panalo dito ang Iran kung mayroon talagang papasok. Kaya pinag-aralan muna ng US kung anong gagamitin na surveillance diyan. Paano makita yung mga nakakamuflage na mga missiles sa kabundukan ng Iran na nakadungaw diyan sa Hormuz. Grabe, siguradong maraming casualty dito na Amerikano. Kasi sila yung aatake. Pag atake nila sa kabundukan, siyempre wala silang makikita doon ng mga kabahayan, kundi puro bato. Yun pala, mayroong mga underground, parang yung World War II ng Japanese. Kung saan ang mga Japanese ay may mga lungga, di ba? May mga tunnel na parang daga, na bigla na lang susulpot, mawawala, lilitaw, mawawala. Parang isilaw, palitaw lang. So yun yung kinopya ng Iran ngayon, yung parang Japanese strategy ng World War II na magtatago sa mga bunker at tunnel at hindi sila makikita. Pero kapag nakita ng Amerika ang mga lagusan na yan, entrance sa exit, patay sila dyan. Dahil bumbahin lang yan ng flamethrower eh. Pausukan lang yan, siyempre. Lalabas ka talaga kapag may usok. Mga kababayan, di ba? Kahit may oxygen ka pa sa loob, hindi ka tatagal sa usok. Mamatay ka doon kung hindi ka lalabas. Kaya sila na rin naghukay ng kanilang sariling libingan, katulad nung binomba na underground city tunnel na imbakan ng mga missiles ng Iran na natamaan last week. Binomba ng Amerika ng 5,000 tons na bunker buster. 5,000 yung ginamit 5,000 tons, hindi 250 tons. Kadalasan kasi ng hinuhulog na bomba na penetrator ng US ay 250 tons lamang.
Ayun ang hinulog doon sa ano na yun, sa kasi masyadong malalim ang underground city na nalalagyan ng mga missiles, imbakan ng missiles ng Iran. 5,000 tons na bomba ang hinulog na ground bunker buster. Kaya sabog eh. By the way, hindi lang naman nag-iisa yun eh. Meron daw 31 ka underground city ang Iran ang ginawa. 31 kasi meron daw 31 autonomous command ang Iran. Halimbawa, yung first command ay napulbos na eh. Yung Ali Khamenei saka yung kanyang mga ministro. Pulbos na yun. Ngayon yung pangalawa, yung kanyang anak, pulbos na rin yun. Wala na rin yun. Pangatlo ngayon, yung mga Larajani at kung sino-sino pa yun, tudas na rin. So ngayon, ang namamahala na ay meron pang apat na yung nawala, no? Apat na command. Walang central command eh. Kasi mosaic yan yung tinatawag na mosaic strategy ng Iran na mayroong 31 autonomous commanders. May autonomy sila eh. Walang nag-utos sa kanila, sila yung kumikilos. Kaya kung nawala na yung apat, ay meron pang ilan pa ba? Sabihin natin meron pang 26. Di ba? O 27 pa ka-autonomous na ano ang hindi na pulbos na command center. Wala palang center na commands. So meron pang sabihin natin 26. Baka meron nang na isa eh. Recently baka may sumabog na naman kasi walang humpay na bumbayan ng Amerika at saka Israel eh. Pero sabi ni Trump wala na talaga. Gusto nga ni Trump na magpag-usap sa mga generals dyan, pero wala na daw generals, ubos na yung mga namamahala ngayon sa mga autonomous na mga headquarters ay hindi na yata general, baka mga kapitan na lang, baka mga colonel. Kaya wala na, ubos na daw yung matataas na ranggo na opisyalis. Okay, balik tayo sa AI Tele para sa ilustrasyon. Hindi ako naniniwalang ubos na yung mga generals niyan. Kung mauubos ng generals niyan, paano nila ma-operate yung yung pinaka-basic na function ng hierarchy? Boy pa nga yung anak ni Ayatollah Khomeini, nasa Russia nga daw eh. Yung bakla. Oh. Yun nga nagbibigay ng ng command para parang i-indulge na yung sinasabi nila na parang manifesto number 5, yung isang uri ng bala o parang basta malaking ewan lang kung genocide ba yun o chemical warfare ng Iran. Meron kasing ilulunsad sila na kapangyarihan, power number 5 nga eh. Tawagan nila manifesto number 5 eh. Ewan lang kung ano yun eh. Kung genocide ba yun, kung chemical. Kasi katulad doon sa Syria, ang ginamit chemical eh. Kung chemical ba o viral. Kasi pag sinabi mong chemical or bacterial, yung parang nakapaloob dyan yung mga viral. Yung ginamit, di ba, nung parang COVID-19. Ganun ba ang ilulunsad nila o chemical attack? Kasi kung biochemical or chemical, either kung chemical talagang yung lason sa hangin. Yung ginamit nila sa Syria noong 2014, genocide kung tawagin. Kung biochemical naman, siyempre mga virus 'yan. Alin ang gagamitin nila? Ano ba yung manifesto number 5 ng Iran? Na sinasabi na ilulunsad. Ano ba yung mga palagay natin baka mga missile? Kasi kung missile, na nga daw yung missile eh. Napulbos na nga daw yung missile city eh. Ano ba kaya yun? No? Kaabang-abang pa. Kasi sabi ni Trump, 6 na buwan o may higit pa. Engines, they Ay, open corner fire. ka na. Kasi yung mga isla pala dyan ay nandyan lang pala naka-standby yung mga speedboat ng IRGC.
ibig sabihin ay terorista talaga ang grupo na ito. Wala silang pakialam sa Saudi, wala silang pakialam sa Qatar, sa UAE, sa Bahrain. Wala silang pakialam sa Oman at lahat ng mga karatig bansa dyan sa tinatawag na Arab world. Walang pakialam ang Iran. Ang Iran ay bully. Tinatakot niya lahat yung Gulf state na tinatawag dyan. Tinatakot niya ang Saudi. Tinatakot niya ang Iraq, which is rival niya. Pero ngayon ay naghanda na ang mga Gulf countries na yan. Naghanda na yan sa final offensive assault. Yung panghuli, death blow, tawag dyan. Nandyan din ang Kurds. Alam mo, hindi na rin masisisi ang ang Arab country kasi nagdeklara na nga ng all out war ang Iran laban diyan sa mga Arab country. Ibig sabihin, kalaban niya na lahat ng nasa paligid niya. Kaya kung ano man ang gawin ng mga Arab country na yan diyan sa paligid niya, hindi mo na masisisi ang mga Arab country kasi Iran na mismo ang nagdeklara ng all out war diyan sa paligid na niya. Kalaban niya ng UAE, kalaban niya na Qatar, kalaban niya na Saudi, kalaban niya na yung parang ang hindi lang gumaganti sa yung UAE. Ayaw niyang gantihan ng Iran Pero nai-intercept ng UAE yung mga tira ng Iran, no? Pero ang UAE, bakit kaya ayaw niyang labanan, no? Bakit hindi siya tumitira ng ng sagutin yung mga missile ng Iran? Ano kaya, natatakot kaya itong UAE? Ang ganda-ganda ng UAE. Mayaman na bansa ang UAE. Sa bagay, kung papatulan mo ang Iran, no, wala ka naman mapapala siguro. Sabi ng UAE, isasakripisyo ko ba yung ganda at yaman ko para lang patulan yung hampas lupang patay gutom na na daga. O, 'di ba? Ganyan siguro yung paningin nila sa Iran. Daga naman talaga ang tawag nila dyan sa Iran. Handang sumalakay at i-claim ang kanilang teritoryo. Kaya siguradong hindi na makakabalik ang Iran pa. Kasi mahati na ang Iran sa Kurdistan Kukunin ng Kurdis yung kanilang teritoryo na inagaw ng Iran. Ang Iraq ay ganun din. Yung inagaw ng Iran sa Iraq, kukunin nila. Kaya liliit yan at siyempre i-execute din ng mga Kurds. Yung alam nila kung sino yung mga top official na nag-execute din sa mga Kurds noon Kaya siyempre gaganti ang Kurds dyan. Mauubos talaga ang kalahi ni Ali Khamenei dyan. Mauubos talaga yan. Katulad yan sa ni Bin Laden, sa grupo ni Bin Laden. Which is, meron pang natira pero wala na. Hindi na malakas. So ganun yung mangyayari dyan sa Iran. Tapos talaga yan dahil mismo ang Gulf State ay umaaksyon na ngayon. Ang Qatar galit na, Saudi galit na, Bahrain galit na sa kanya, Kuwait galit na. Lahat ng Gulf State galit. Okay, tapusin na natin ang video na ito courtesy ng AI Tele. Then comes number 2, the Qeshm Island, the heavy arsenal. If Lorak is a knife at the throat, Qeshm is the sledgehammer. It's the largest island in the Persian Gulf and serves as the IRGC's primary military hub. Its rugged mountainous terrain hides a labyrinth of underground bunkers and mobile anti-ship missile launchers. Qeshm is designed to launch heavy anti-ship missiles like the P-15 Hermit. Packed with drone bases and radar installations, it is the strategic anchor of Iran's coastal defense. Alam mo kung ang gagawin diyan ni Donald Trump, bagsakan niya ng B1 bunker buster bomb. Yung nasa gilid na yan, yung bandang Iran. Bagsakan niya ng bunker buster bomb para lumuwag-luwag yung yung daanan, di ba? Kasi kung natibag mo yung bandang Iran na yan na parte, huwag mo nang tibagin yung Oman kasi hindi naman kalaban yung Oman Tsaka yung UAE. Ang tibagin dyan yung bandang Iran. Pabagsakan niya ng bunker buster, yung B1 bomb ng ng Amerika para sumabog yung isla ng Iran na yan, yung bandang Iran. Kasi tatapyasin mo para lumawak yung daanan.
Then comes number 3, the attack point Abu Musa, or the forward outpost. Located further south, right on the doorstep of rival Arab states, Abu Musa is a heavily fortified early warning center. It extends Iran's anti-access or area denial bubble deep into the Gulf. Radars here track incoming Allied warships and cargo vessels long before they reach the choke point. It's a launch pad that drastically widens the threat zone. So how did they attack the cargo ship? First, Iran will launch the fast Okay, so attack para swarm. palang mga The pirata, IRGC mga ito, no? deploys fleets of Meron silang small, maliliit na radar-evading speedboat na speedboats kargado clocking ng in at armas. 50 to 70 At knots. 360 aatake sila palibot sa barko. At kasunod yan, after sa pag-atake nila ay mga sea drones na naman. At kung hindi makuha, iwanan nila ng mga sea mines. At kung hindi pa rin makuha nila sa ganun, ay gagamitan nila ng mga missiles na short range. So ibig sabihin yan, kung hindi umatake ang Amerika ngayon, ganyan na pala ang plano ng Iran. Lahat ng Gulf state ay tatakutin niya, bubulihin niya, hihingian niya ng ano diyan kapag dumaan sa Hormuz, hihingi siya ng parang toll gate yan na magbigay ka bago ka makalabas-pasok. So ibig sabihin, Ganyan nga yung ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea. Lahat ng dadaan dyan sa West Philippine Sea na mga barko na papunta ng Japan, papunta ng Taiwan, papunta ng Hong Kong, o yan papunta ng Luzon, o papunta ng South Korea. Lahat yan, hihingaan niya ng toll fee ng China. Kaya ganyan yung ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea. Biruin mo, tinayuan nila ng military base yung West Philippine Sea, hindi naman kanila. Tapos sila ngayon ang makikinabang doon sa toll gate, sa toll fee. Kada dadaan na barko, hihingan nila ng toll fee. Kupal na animal na China. Sila yung nakinabang doon sa West Philippine Sea. West Philippine Sea yan, hindi yan South China Sea. West Philippine Sea yung inakupa nila eh. Hindi nga nila maakupa yung South China Sea nila eh. Kasi yun nga tinitira sila ng Vietnam dun eh. Kupal talaga tong China. Ganyan ang gagawin nila. Yung sa West Philippine Sea, tatayuan nila yun ng military base. Pero hindi ang papayag ng Amerika. Babagsakan nila yun ng bomber, ng B-1 bumper, B-1 bomb. Bunker buster bomb. hihingi siya ng toll fee sa Saudi, sa Qatar, sa Iraq, sa Bahrain, sa Oman, ano po bang mga Gulf state dyan, hihingi siya, yan ang plano niya. Ngayon, nabuwag ni Trump, kaya sorry na lang sa Iran sa madilim na plano. Terorista talaga, hindi siya yung katulad ng mga Islam din yung Saudi. Alam naman natin, Islam lahat yan ang relihiyon. Pero bakit kakaiba na klaseng Islam itong Iran, lalo na itong Ayatollah, diba? Ayatollah regime. Siyempre iba namang klaseng Islam yung bago ang regime ng Ayatollah. Ayun yung tinatawag na Sunni Islam, yung Sunni Islam. Sharia kasi ang kay Ayatollah. Kaya kakaiba yun na klase. Si Robin Padilla, hindi alam ni Robin Padilla yan eh. Kumakampi si Robin Padilla kay Ali Khamenei sa isang terorista. Ibig sabihin, ang utak ni Robin Padilla ay may pagka-Ali Khamenei. Di ba? Pwede naman kakampi si Robin Padilla doon sa prinsipe ng Saudi kasi mabait, mayaman, gwapo. Di ba? Pwede naman siya kakampi doon sa prinsipe ng Qatar dahil mabait din. Sa UAE, mabait din. Di ba? Doon sa Oman, sa Bahrain, bakit doon talaga si Robin Padilla kakampi? Ang utak kasi ni Suka kaya nga Suka Abnoy, di ba? Pag sinabi mong Suka, ano ba kailangan na Suka, di ba Abnoy? Pag Abnoy ang utak, sinasawsaw sa Suka. Abnoy utak ni Robin bulok. Di ba? Amoy tae. Kumbaga ang utak niyan luga. Luga utak niyan kaya ganyan luga. Panay lugaw kasi kinakain. Kaya ganyan utak ni Robin. Biruin mo, sabihin ba naman kung papayag daw si Dutae, magiging siya, bise. Bakit? Kay Dutae ba si Dutae ba nagsusweldo sa kanya pag si Dutae bang magpapasweldo sa kanya pag naging busy siya?
'Di ba ang taxpayers money ng mga Pilipino ang magpapasweldo sa kanya pag naging busy siya? Dapat tanungin niya sa Pilipino kung papayag ba ang mga Pilipino maging busy siya. Bakit si Dutai na nakakulong na ang tatanungin niya, kupal animal? Anong ibig niya sabihin kay Dutai siya magsisilbi? Hindi sa mga tao ng Pilipinas, hindi sa mga Pilipino? Pilipino magpapasweldo sa kanya kupal talaga. Ay, yan ang sinasabi natin, luga. Luga ang utak. Luga. Kay Ali Camini. Dahil ba bakla yung anak ni Ali Camini at si Robin Padilla ay may kapatid na bakla. Baka ganun, no? Kaya nga. Okay, bato-bato sa langit, tamaan ng magalit. Anong masasabi niyo dito? Ilang araw ba na ang operasyon ni Donald Trump bago malinis ang Strait of Hormuz? Ako ang palagay ko dyan, mga isang linggo bago matapos yung Strait of Hormuz na yan. Okay, pag-comment na lang mga kagul. Ang palagay ko dyan, bago mga aabot yan ng 4 na buwan. Pinakamababa na yung 3 hanggang 4 na buwan yan bago malinis yan ni Donald Trump. Papasok talaga sa 8 buwan o 10 buwan itong giyera ng Iran. Parang katulad ng giyera ng ng Ukraine at saka Russia. Kasi tumutulong din ang palihimang China at saka Russia sa Iran . Tumutulong ang North Korea, Russia at saka China sa Iran. Kaya papasok talaga parang Ukraine versus Russia. Ganyan ang mangyayari diyan, Ukraine versus Russia. Aabot talaga ng taon yan. Boy sa ating comment section. Ako magpapaalam na. Maraming salamat. Tignan nyo ang kitid ang kitid nung straight diba? Ayan matulis. Bahrain, Qatar, Kuwait yung pinakadulo. Ang Baghdad, Iraq, diba? Iraq na ito So ibig sabihin malaki din ang Iran Pakistan na kasi yung dumulo Pakistan. Tapos Afghanistan, may Afghanistan pa rito Ay Iran, Afghan. Ito Afghan, Pakistan, nasa ibabaw sila. Nasa ilalim ang Iran, Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia, Turkiye, Moscow, Romania, Bulgaria. Ito Syria, Iraq Kuwait, Jordan. Liit lang Israel. Saudi Arabia talaga ang niya Counterpart niya talaga Saudi Arabia Strait Persian Gulf, Strait of Hormuz. Napakaliit talaga ng Strait of Hormuz Kaya pala tinitira ang Qatar kasi katapat lang ng Bahrain, Qatar at saka United Arab Emirates, Kuwait. Ito kasi itong 4 na ito na hilera, yung Kuwait, yung Bahrain, yung Qatar, yung United Arab Emirates, Oman. Ito kasi yung lugar na to ang producer ng langis. Producer ng langis kasi ito Saudi Arabia, yan. Iran. Ang yabang ka talaga ng Iran Afghanistan, Pakistan, India, Nepal. Biruin mo, Sri Lanka, tapos tayo na, Pilipinas. Saan ang Pilipinas dyan? Malayo pa tayo, Philippines May Vietnam pa. May Indonesia, may Singapore, may Malaysia. Ito na yung pinakamalalim na parte ng Marianas Trench sa atin yan
Ang liit lang talaga itong Strait of Hormuz, oh. Diba? Ano, Qatar, Muscat, Oman, Kuwait, UAE pa nga ito eh, oh. United Arab Emirates lang, oh. Diba? Ang liit nga lang talaga eh, ang sikip. Paano kaya ang gagawin yan? Tatapyasin itong Dubai, ano? O baka itong Strait of Hormuz ang anuin dito eh. Dapat itong bandang Iran tapyasin to eh. Kaya lang bundok talaga, oh. Mabundok. Makakabundukan to eh. Puntaan natin. I-trade natin. Ito bandang Iran to eh. Itong Fujairah sa Oman to eh. Ang liit lang, oh. Bakit hindi na lang pasabugan ni Trump itong bandang na to, Bandar Abbas, no? At saka pasabugan niya itong Keshim. Itong Tazian, no? Pasabugan niya itong mga to. Itong Jalabi, Tasyan, itong Bandar Abbas, Hormuz, Bandar Abbas at saka Tasyan. O yan, pasabugan niya ito. Ito yung Strait of Hormuz na sinasabi. Dapat alisin na itong maliit na na to, isla na to, oh. Ang kitid na, oh. Itong Larak, alisin na itong Larak na to. O di kaya itong Keshim, alisin na itong Borka Kalaf, Ramchan, Susa, alisin na itong mga to. Itong nakahiwalay na isla na to. Pasabugan na ito ng lumuwag-luwag. Itong Bandare Laf, pasabugan na yan. Alisin na itong nakahiwalay na isla na to, oh. Diba? Itong nakahiwalay na isla, yung Salak. Alisin na sana to eh. Tahan natin. Naku, may mga bahay-bahay pala rito. Isla ng Iran. Saan na pa tayo napunta? Yan ang ito yung sa tabi ng ng Strait of Hormuz. Hindi na natin alam paano tayo makakalabas. Wala, hindi tayo alam. Balik tayo. Kung pupuntahan natin sa 3D, ito siya eh, Strait of Hormuz eh. Ito yung mga niya, oh. Ito pantalan to eh. Dito tayo bumaba eh sa Keshim, Bandar Abbas. Ito, dapat to pasabugan na ito eh. Itong isla na to. Dito tayo sa Keshim. Bumaba. Wala, may mga pala talaga establishmento, Napunta tayo dito, nasa loob tayo ng establishmento. Ito palang isla na to eh, Ay, pala talaga siya. Hormuz Island. Ito, Hormuz Island. Kulay pula ang Ito pala ang Hormuz Island, oh.
Pulang-pula ang ano, ang pulang-pula yung lupa, ano? Oh? Ito ang Hormuz Island. Grabe ang lupa, pulang-pula. Parang lupa ng dugo. Parang paglalabanan talaga itong isla na to, no? Matitigmak ng dugo. Yan o, Hormuz Island. Grabe. Ito, palubugin na ni Trump to. Para lumuwag-luwag na yung daanan dyan. Palubugin niya na to. Hormuz Island. Diba? Oh, yan oh. Isla lang siya. Maliit lang siya, oh. Oh, ayan siya. Ito yung dadaanan ng barko. Maliit lang eh. Di pa sabugin yun itong Hormuz Island na yan. At saka itong Bandar e Kamir. Itong isla na to na nasa pasabugin niya na yan. Itong isla na to. Kasi itong itong Ras Al Khaimah, Oman to eh. Tsaka Dubai. Pero itong maliit na island na to, at saka itong Dargahan, Iran yan eh. Kailangan pasabugin na yan ni Trump. Pasabugin yun itong mga maliliit na isla na yan para lumuwag.